Magandang araw mga ka-update. Ngayon po update na naman tayo kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga ginagawa. Welcome to Romis Update Channel. Dito nga mga ka-update, mamaya panoorin natin yung video na in-interview siya ni Cherry Cosen. Makita natin dito yung ginagawa na talagang mismong ang Pangulo ay tinitignan yung sitwasyon na hindi kagaya nga ng ibang Pangulo na tamang tatanggap lang ng report at pagkatapos ng report na matanggap ay magsasalita na, ay magpapa-press con at sasabihin na so ito na yung ginawa doon. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya nga ay titignan niya yung report pero titignan niya rin yung talagang ginawa na masasabi na talagang totoo. Kasi nga maraming mga sinimulang proyekto yung ating pamahalaan noon pa man nangyayari na yan, no? Na maraming sinisimulan tapos iiwanan. Marahil sa report okay na, at kung yung leader nga ay talagang doon lang siya babase lagi sa report ay maaring sabi nga ng Pangulo ay maluluko. So panoorin nga muna natin yung video mga ka-update. In the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, anong nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan, out. You're relieved. Next. And that's what we should do. Mm-hmm. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Sikihor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke, yung huli kong napanood din, ay, alam nyo, aware kayo, kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin, and kumbaga nakita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga, na talagang, teka, bababa ako, tignan ko nga, talagang gusto ko, mas madaling mapatakbo ang bansa kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman kung ano yung nararamdaman nila. And maybe it's easier to think of something or to think of the solution kung paano mapapagaan ang buhay po ng bawat mamamayan. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report, nasasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba talaga. Totoo pala yung report, maganda yung report. Alam mo na, yung taong yun, hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is, binuhala ako nitong mga lokon to. Alam mo na, eto hindi reliable yan. Maghanap tayo ng iba. So it's still important to go and see things for yourself, because it's of course you read all the reports, no, but that's not the iba-ibang accuracy rating ko minsan. May nangyari na po bang ganoon? Dami na. Ganda ng report. Okay, sige nga, tingnan natin. Marami. What do you do about it? Like, you look, if it's important. Like dun sa official na in charge na, bakit ganitong report nyo pero iba yung realidad? Kapupuntahan mo nga. Sabi, kung hindi ka nakakasiguro, halimbawa, may report, napakaganda ng lahat. Pero may kaibigan ka na tiga doon. Sabi, boss, hindi totoo yan. Hindi nila natapos. Talaga? Oo. Ay kapuntahan natin. Yun. Pag-explainin mo yung tao. Siyempre, kung ano yung mga paliwanag na, hindi mo pala kaya, sige. Palitan kita. Hanap tayo ng mas magaling. Speaking of palitan, hindi naririnig, hindi na ilalabas, pero siguro sa mas mababang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa loob ng 3 taon? Marami na. Hindi na lang namin ina-announce eh. Kasi, just get, trabaho to, just, if you're not helping, get out of the way. Okay? Kung di mo kami tutulungan, basta malis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. That's my attitude all the time. So, whatever get out of the way means, you're fired or you're
may floating ka o ililipat ka sa ibang part of the government. Whatever it is, basta just get out of the way so that I can do my job. So napakagandang attitude yun na hindi porke kaibigan ay uunawain na lang. Kung hindi kaya sa binigay na trabaho, dapat umalis. At sabi niya nga, kung walang kakayanan, so hindi dapat na maging sagabal. Kung ayaw magtrabaho, so dapat umalis at gumawa ng kung anong gusto niya at hayaan naman yung administrasyon sa pangunguna ng ating Pangulo na magtrabaho para nga sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. So saludo tayo sa ganyang desisyon ng ating Pangulo. Sa mga hindi nakagusto ng ating vlog, humingi ako ng pasensya pero tayo po ay laging nasa katotohanan lamang. At sa mga nakagusto naman ng ating vlog na to, palike na lang po sa mismong video, pa-share na rin po at pa-subscribe na rin sa aming maliit na channel. So muli po, maraming salamat sa panonood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.